Okay, okay guys, at sa mapagpalang araw naman sa inyong lahat, kung saan man kayo sulok ng ating daigdig. At ito na naman po tayo, tayo magbigay na naman ng isang napaka importanteng content po para sa ating mga kapwa vlogger, YouTuber, dahil marami po ang nagtatanong at marami ang bakit daw po nababawas ang public watch hour at subscriber count ng isang YouTube channel. Okay, at para po sa kasagutan, nandito po tayo ngayon sa may isang site po tayong pinupuntahan para ang ating mga katanungan ay masagot. Para po sa watch hour, ito po yung mga sample. Pag-detect ng YouTube sa spammy o invalid traffic. Yan guys pagtandaan. Pag-detect ng YouTube sa spammy o invalid traffic. Ayan po. Ayan ang mga niya. Mga halimbawa niya po. Views galing sa bots. Click farms o paulit-ulit na pag-play ng iisang tao gamit ang refresh o multiple account. Yan po ang mga sample niya. Kapag nakita ni YouTube na hindi totoong organic ang panunood, hindi niya ito bibilang o binabawas niya. Ayan, tandaan po natin guys, napakaliwanag niyan. Pag-delete ng video. Ayan, kapag nagbura ka ng video na may mataas na watch time, automatikong mababawas ang total watch hour mo. Okay, pag-expire ng 365 days count. Para po sa monetization, binibilang lang ni YouTube ang watch hours sa nakaraang 12 months. Ayan, tandaan po natin guys talagang nangyayari yan. Sa aking kapatid mismo nangyayari yan. Ibig sabihin kung may 1,000 watch hour ka noong August 2024, matatanggal iyon sa bilang pagsapit ng August 2025 kung wala kang bagong dagdag. Ayan, pag walang movement, pag hindi na hindi mo na reach yan ang 4,000, talagang mababawas yan. Dito naman guys sa subscribers count, ang pinakapaliwanag dyan, spam o fake account. Madalas na natatanggal ang mga fake o sub for sub account dahil nilalabas ito sa system check ni YouTube. Okay, pangalawang dahilan, pag-unsubscribe ng totoong viewers, kasi hindi talaga na ina-unsub tayo ng ating mga natural lang din na may mga tao na nag-unsubscribe kapag hindi na sila interesado sa content. Okay, o suspended o deleted account. Kapag may na-suspend o delete na account na nakasubscribe sa iyo, mababawas iyon sa total sub mo. Ayan guys, napakaliwanag Kapag ang isang channel ay na-suspend o na-terminate po, ibig sabihin may violation na ginawa sa YT. Ayan, napakaliwanag. Kaya tayo ay minsan nagtataka, may mga channel na hindi na natin nakikita. Kaya yun pala ang dahilan. Okay, batch audit ng YouTube. May regular na purge si YouTube para tanggalin ang mga hindi totoong subscriber at views. Karaniwan, makikita ito bilang biglaang bawas. Ayan. Kaya, ang pinakamaganda guys, ito nakanote sa ibaba. Kaya kahit legit ang channel, normal na hindi bumaba ang watch hour at sub. Ang sekreto ay mag-focus sa organic growth, gumawa ng valuable content, iwasan ang spammy tactics at magpakita ng consistency. Okay. Gusto mo ba gumawa? Okay, wala na yan. Okay, at guys, magdugtungan pa natin yan. Ibigay ko sa inyo guys ang sample ng sinasabi kanina na bots o bots, kung ano man pagbasa dyan, at yung spammy, para may idea kayo guys kung ano ang sinasabing spammy at bots.
o kaya bots kung ano sa mga pagbabasa po sa salitang Bisaya. Okay? Okay guys, at ano ang bots? Yan ang, o kaya bots. Ang lagay natin guys sa screen para maano nyo. BOTS. Ang bots ay mga programa o automated script na ginamit para gayahin ang kilos ng totoong tao sa internet. Sa YouTube, ginagamit ito para magpanggap na viewers o subscriber kahit hindi naman tunay na tao. Halimbawa po, sa YouTube, ang sinasabi ditong bots ay gumagamit ng script para mag-apply ng video. Mag-play pala ng video, mag-play ng video ng paulit-ulit para tumaas ang views. Okay, ang pangalawa, halimbawa, isang tools ito na automatic na nag-o-open ng iyong video 1,000 beses sa loob ng ilang oras lang. Ayan ang tinutukoy ang bot. Subscriber bots, mga fake account na sabay-sabay nagsasubscribe para madagdagan ang bilang ng subscriber. Ayan guys, ulitin ko ha, mga fake account na sabay-sabay na nag-subscribe para madagdagan ang ating bilang ng subscriber. Guys, ako danas ko yan at hindi ko po nililinis ang channel ko. Isa po ako diyan. Pero ngayon guys, namulat na ako sa katotohanan at naramdaman ko. Kasi dati guys, nung medyo hindi ako gumagawa ng mga ganyang gawain, malaki ang baka medyo may kalakihan ang aking kinikita at mabilis po ang pagprogreso, yung pagpasok po ng revenue sa aking channel mabilis. Pero mula guys nang matuto ako, ito tandaan nyo guys, hindi po ako naninira, natututo ako na ng barter, natututo ako na binibigyan ako ng mga galing sa panel. Talagang ang channel ko rin ang sasaper yung mga bago kong ina-upload na naapektuhan halos may tinatawag din guys yung shadow ban ako kasi dahil ginagawa ko yan dati. Ako hindi ko, at maraming nakakaalam niya na si Willie Boy GKTV ay isang barterista dati. Pero namulat po ako kasi dati pong maliit ang bahay ko, wala pa pong 2,000, nakasahod ako ng 13,000 sa loob lang ng isang buwan mahigit. Kaya ako'y nagtataka, bakit ganon? Kaya baka sa inobserbahan ko. Kaya ito ngayon guys, akin na nakita na ditong galing dahil binabasa ko po nagbabasa po ako. Inugali ko magbabasa. Kaya ang ating sekreto guys, para hindi po tayo huwag po tayo magmamadali. Kasi ang mindset kasi natin dati, talagang hahabol tayo doon sa iba. Nakikita natin na mga malalaki ang channel. Pero guys, parang malaki nga channel mo, malaki nga yung subscriber mo, pero yung pag-angat ng views mo, kasi dito, ang binabayaran dito, views. Hindi po yung subscriber. Kahit ilang milyon yung subscriber mo pala, kung halimbawa, mga fake account na hindi po siya organic, baliwala po yan. Kaya, mga kapatid sa hanap buhay, ako po ay nag-stop na sa ganong gawain na mag-barter, magpalitan. Mahirap. Kaya nagsasuffer kasi guys yung channel natin. Okay, subscriber bots, at dito tayo sa comment bots. Gumagamit ng mga automated system para mag-post ng parehong comment sa maraming video. Karaniwan spam tulad ng promote your channel here. Ayan, yung isa sa mga spam yan o mga suspicious link. Okay. Bakit delikado ang bots? Hindi binibilang ng YouTube na babawasan o delete ang views, watch hour at sub na galing sa bots. Violation sa YouTube policy. Maaari kang mawala ng monetization o kahit ma-terminate ang channel kapag paulit-ulit na ginagamit ang ganito. Okay. Bad reputation. Ayan guys, napakaliwanag dito sa huling bad reputation. Nakikita ng audience kapag puro spammy comment o hindi organic ang growth.
Ayan guys. Hindi po tayo ng ha, kasi hindi ko nga ako guys, hindi ko nililigtas yung sarili ko rito. Pero dahil naano nga natin na nakaugalian natin guys yung pagbasa-basa, yung pagsaliksik, pag-research ng mga ano ba talaga ang tama. Ayan guys, natuklasan natin. Ngayon, hindi naman po tayo namimilit na kayo ay sumunod, kayo ay magbilib, maniwala dito sa mga sinasabi natin dito sa ating vlog. Nasa sa inyo po yan. Kaso lang, yung masabi ko na talagang kahit i-research nyo, basahin nyo po yung mga, number 1 po, yung mga invalid traffic na yan, yung mga yung sinasabi natin mga spammy na yan, nandyan yan guys. Okay guys, at lilipat tayo sa spammy na naman para maintindihan nyo. Okay guys, at dito naman tayo sa spammy ngayon. Ano ba ang spammy? Mga halimbawa ng spammy sa YouTube. Number 1 po ay yung sub for subscribe for subscribe. Nagpapalitan ng subscriber kahit hindi talaga interesado sa content. Halimbawa guys, mag-subscribe ka sa akin, mag-subscribe din ako sa iyo. Ayan po, nakikita po yan. Bakas kung halimbawa yan ay doon sa ating live stream, kino-comment sa ating live stream, kino-comment sa ating mga live chat, guys, nadidetect yan. Madalas tanggalin ng YouTube ang mga subs na galing dito kasi hindi ito organic. Ayan, napakaliwanag. Clickbait o na misleading. Clickbait na misleading. Gumagamit ng title, ayan, thumbnail o description na hindi tugma sa actual na video. Yan guys, tandaan natin. Kapag gumawa po tayo ng thumbnail at title at description, kailangan kung ano ang lumalabas sa video, kailangan po yun ang ating content, ang nilalaman ng ating content. Halimbawa po, ang title ay Live Manny Pacquiao Fight, pero ang laman ay slideshow lang. Yun ang sinasabing parang alam ni YouTube na nililin lang natin ang mga viewers natin. Okay, at repetitive, duplicate content, paulit-ulit na pag-upload ng parehong video o sobrang kahawig ng dati. Ayan guys, halimbawa, isa lang ang video pero in-upload 10 beses para dumami ang views. Ayan, napakaliwanag guys, tandaan nyo. Spammy content, pare-parehong comment na ini-spam sa maraming videos. Halimbawa, sub me back o click this link to grow fast. Ayan guys, sa mga tandaan, sub me back o click this link to grow fast. Irrelevant tags sa description, paglalagay ng mga tags at keywords na wala namang kinalaman sa video para lang lumabas sa search. Halimbawa, gaming video pero nakalagay na tag ay Taylor Swift. Ayan guys, ibig sabihin, paglagay pala natin ng halimbawa sa tag natin, kailangan tugma rin doon sa video nating pinapalabas. Ayan, napakaliwanag ha. Artificial traffic bots, ayan, paid peak views, binayaran na views, ayan, mga binibiling views at watch hour mula sa third party site. Automated itong dinidelete at binabawas ni YouTube. Okay guys, at siguro ito naman ay nakakatulong na sa inyo ang ilang ilang bagay lang na dapat natin iwasan dito sa YouTube para yung ating channel ay magiging organic din, hindi siya baka sa hindi tayo magtataka bakit binabawas. At guys, ito ay kung sino ang familiar guys sa sinasabi nilang shadow ban, ito po yun. Mga na yan, kasi ako damdam ko yan sa channel ko. Buti lang nga may mga content ako na noon pa nag-generate siya, gumagana kahit hindi po ako nangingisda. Hindi ako pumupunta sa mga live stream pero gumagana siya. Kaya doon din ako nakakabawi. Pero ngayon guys, yung aking content ay nagsasuffer sa ganyan. Kaya guys, sana sumunod tayo. At ang pinakaano guys, magbasa tayo. Hindi puro na lang tayo upload ng upload. Hindi natin alam yung ating ginagawa. Okay guys, maraming salamat. At sa mga bago po sa aking channel, para
makaano pa kayo ng marami pang YouTube tips at mga informative video, please subscribe sa aking channel. Bell all po kayo para ma-notify kayo sa ating mga bagong uploads. Okay, maraming salamat guys.